Kung mahilig ka sa wireless gaming mouse pero lagi kang kinakabahan pagdating sa battery life, baka ang Raktalan Aero na ang nababagay para sa iyo. Ang Raktalan Aero sa halagang 1,900 Philippine pesos ay may napakaraming features na sapat na din para sa competitive gaming. Gumagamit ito ng PixArt PAW3395 sensor na subok na with the CompX 52850 Pro Plus microcontrol unit. Tapos tri-mode connectivity na din ito with 300 mAh of battery. Tapos ang kagandahan nito, hot swappable yung battery niya and may option din siya for wireless charging battery, although sold separately yun. Aside from that, gumagamit din ito ng mga subok na ding microswitches from Wano and scroll wheel from TTC. Tapos yung weight niya ay sakto lang at around 54 grams. So tara, pag-usapan na natin ito para matulungan ko kayo mag-decide. Let's get into it. As always, honest disclaimer, hindi paid itong video na ito, pero nagpadala si Rackgears ng review sample para matest natin. Hindi nila makikita itong video na ito bago ko i-release. Now, design-wise, hawig ang Raktalan Aero sa mas mahal na Razer Viper Mini. So kung trip nyo yung shape na yon pero gusto nyo makatipid, magandang alternative itong Raktalan Aero. Based dito sa website ni Elo Shapes, hindi sila nagkakalayo ng hugis. Yung coating niya, basic lang. Kung ano yung nakasanayan na nating coating sa mga budget gaming mouse galing sa Rackgears, same lang yung pakiramdam niya. Hindi sobrang dulas, pero hindi din sobrang makapit. Sakto lang. Ang kagandahan naman dito, may kasama ng grip tape sa box, and meron pang dot gliders if you're into that. Pagdating sa primary buttons, ang nilagay nila dito is yung subok na ding Wano Blue Shell Pink Dot micro switches, so wala tayong magiging problema dito. Matibay, crispy at snappy ang click, and hindi nakakairitang gamitin. Halos wala din ako napansin na significant post or pre-travel sa mga primary buttons, which is nice. Kung meron man, halos di ko siya ramdam to be honest. Yung scroll wheel naman niya is TTC Silver. Medyo malambot yung tactile notches niya para sa preference ko. Pero sapat pa rin naman, and ang maganda dito, wala siyang significant side-to-side wobble. Okay din yung click ng scroll wheel, wala akong problema dito. Pagdating naman sa side buttons, ang ginamit nila dito is Wano 3M. Snappy ang click niya na may matinis na tunog, pero solid sa pakiramdam. Merong konting play yung translucent plastic buttons, pero hindi siya rinig pag inalog mo yung mismong mouse. And overall, solid ang build construction ng Raktalan Aero. Walang squeaking sounds at walang umaalog. Eto, pakinggan nyo. Now, tignan naman natin ang palibot nitong mouse. Gaya nga nung nabanggit ko, similar sa Razer Viper Mini ang hugis niya, pero mas simple ang design. And kung makikita nyo dito sa gilid, hindi ganun kataas ang bump niya, and hindi rin siya sobrang haba, which is pasok sa panlasa ko. Abot na abot ko yung dalawang side buttons nang di ko ginagalaw yung grip style ko. Para sa akin, pasok ang mouse na ito sa mga fingertip, palm grip, and even hybrid claw grip style users. Depende sa laki ng kamay nyo. Pero since mababa lang ang bump niya, mas madami ang grip styles na pwedeng maging compatible dito. Pagdating naman sa likod, makikita nyo na symmetrical yung shape niya and napakalinis ng design. Walang unnecessary elements like mga grooves or polygonal cutouts. Sa harap naman, makikita nyo yung concave na primary buttons, which means mas madali mo malalagay ang daliri mo sa gitna. Tapos yung USB Type-C port naman niya, may enough space para magkasya kahit anong charging cable. And just for the sake of it, naglagay din sila ng maliit na Rackgears logo dito para lang may konting identity kahit paano. Kahit sa ilalim, napaka-basic lang ng design. Walang kahit anong branding. Meron tayong dalawang manipis na PTFE glider sa taas at baba, tapos maliit sa palibot ng PixArt PAW3395 sensor. Nandito din yung switch para sa tri-mode connectivity and yung pairing button. Pero ang highlight na feature nitong Raktalan Aero is of course yung hot swappable battery niya. Andito din pala sa ilalim yung USB dongle na medyo mahirap hugutin, lalo na kung maikli lang ang kuko mo. Pero based sa experience ko, pag medyo may enough na kuko naman, madali lang siya hugutin kasi kahit paano, may grooves naman yung dongle. Now, unfortunately, yung stock battery niya is hindi wireless charging compatible. Siguro para ma-maintain nila yung under 2,000 pesos na presyo. And hindi rin kasama sa package yung extra battery. Kailangan mo siyang bilhin separately for just 195 pesos lang din naman. Pero para sa akin, sana wireless charging compatible na din yung stock battery para lahat na magiging battery mo pag bumili ka ng extra are wireless charging compatible na lahat.
Pagdating naman sa battery life, umaabot daw ito ng 60 hours with 2 hours of charging. In terms of weight, yung stock battery na hindi wireless charging compatible is around 9.8 grams. Tapos yung wireless charging battery is 10.8 grams. Not that significant pero kailangan natin i-point out. Tapos yung mismong mouse with the stock battery is around 54.4 grams, which is pretty decent na din naman for its price. Ang maganda dito, okay ang weight balance niya. Hindi nag-lean forward or backward. Now, kung trip nyo naman na gamitin ito in wired mode, I'm happy to share na okay yung stock paracord cable niya. Flexible enough for wired mode. Alright, so tapos na tayo sa physical attributes and features niya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang performance niya, starting with the software. Yung software, medyo familiar na sa atin ito kasi gamit din ito ng ibang gaming mouse sa market. Customizable ang mga buttons and may option din para baguhin or i-adjust ang debounce time if you're into that. Tapos sa susunod na page, meron tayong up to 6 DPI options and pwede mo din ma-adjust ang DPI stages in increments of 50. And of course, pwede mo din palitan yung kulay, which by the way, meron pala siyang napakaliit na LED indicator sa gitna. By the way, up to 1000 Hz polling rate lang pala itong Raktalan Aero, which honestly is sapat naman na for most gamers. Pero kung gusto nyo ng mas mataas na polling rate, pwede nyo rin naman i-consider yung Rakta Now 4K, which i-review din natin soon. Sa sunod na page, meron tayong macro recordings, and then sa last page naman, makikita natin yung iba pang settings like firmware details, sleep mode, and yung advanced settings kung saan pwede mo enable ang long distance option for better stability kapalit ng shorter battery life. Pagdating naman sa real-world performance, I'm happy to report na solid ang naging experience ko sa mouse na ito. Unang-una, hindi ako nahirapan mag-adjust sa shape niya kasi gustong-gusto ko din naman yung shape ng Razer Viper Mini, pasok sa maliit kong kamay. At home din ako sa micro switches ng mouse na ito. Wala akong naging problema. Crispy, responsive, and masarap gamitin. Okay din ang sensor performance. Wala akong na-experience na spin-outs or anything abnormal. Okay siya and I'm confident enough na gamitin even for competitive matches. Now, in terms of the package contents, bago natin tapusin ang video na ito, again, sold separately yung wireless charging compatible battery. Then, sa loob ng box, meron tayong Raktalan Aero mouse itself, a paracord cable with a USB Type-A to Type-C adapter, grip tapes, and dot gliders, and yung user manual. Overall, like I said, kung isa ka sa mga mahilig sa wireless gaming mouse, pero lagi kang napapraning pagdating sa battery life, magandang option itong Raktalan Aero. One time habang naglalaro ako, napansin ko na nagbiblink na yung red LED indicator, which means palobot na siya. And within seconds, nakapag-swap na agad ako ng battery at tuloy ang laro. So napaka-convenient talaga niya while still maintaining a pretty decent weight and solid build construction. Sana nga lang ginawa na din nilang at least 4K polling rate para talagang walang compromise or di mo mafe-feel na parang may kulang, especially considering today's standard. Pero ganun pa man, satisfied na ako sa kakayahan nito given its price na wala pang 2,000 pesos. And there you have it guys. Salamat sa pagnood and thank you na rin kay Rackgears para sa pagpapadala nitong Raktalan Aero. Lagay ko yung link sa description if plano nyong bumili. Salamat sa pagnood. Make sure na mag-subscribe kayo kasi yung next natin is yung Rakta Now 4K naman. Thank you and sa susunod ulit. Have a great day guys. You're awesome.